Sa pagpasok ng Duterte administration, naging battle cry nito ang war on drugs at nangakong tatapusin sa madaling panahon. I would stop drugs and criminality in 3 to 6 months. Alam mo, ito mga... Baka di ka patayin na kamala. Gano'n na lang ang sakripisyo ng Pilipino at the expense of their dignity and being a human being. Di mo lang alam ang sakit ng puso ko. Kasi leader ako eh. I have to show my anger. Sa unang yugto ng war on drugs, pinangunahan ng Philippine National Police ang gyera at ikinasa ang Oplan Double Barrel. At sa ilalim nito ang Oplan Tokhang at ang Oplan High Value Target OHVT. Layunin ng Oplan Tokhang na pakiusapan ang mga gumagamit ng illegal na droga na sumuko na sa gobyerno at hikayatin silang magbagong buhay. Habang layunin naman ng Oplan HVT na tukuyin at tugisin ang mga malalaking drug lords at syndicates sa bansa. Ngunit sa unang taon ng administrasyon, inilarawan ito ng mga kritiko bilang isang madugong laban. Pag sinabi mo kasing war on drugs, ibig sabihin, it is an absolute going against all forms of illegal drugs. Kung ano man ang kahinatnan niyan, hindi pwedeng walang madidisgrasya dyan. Meron at meron talagang madidisgrasya. Naramdaman ng mamamayan ang totoong hagupit ng batas sa mga sumisira sa bayan. Yung Oplan Tokhang kasi nung una ay medyo masalimut. Masalimut in the sense na kasi nga talagang our PNP focus on the supply reduction. And when you say supply reduction, yun yung paglipanan ng napakaraming droga anywhere. Tulad ng mga dagang nagtatago sa kasuluk-sulukan ng bahay, nagimbal ang mga lungga ng mga drug addicts sa buong bansa. Dahilan ng malawakang pagsuko ng mga ito sa gobyerno. Sa unang 100 araw ng Pangulo, higit 700,000 drug users and pushers ang sumuko sa otoridad. Pero, ika nga, sa gyera, imposibleng walang dumanak na dugo. Naging sunod-sunod ang pagbulagta ng mga drug personality sa mga anti-drug operations na isinagawa ng PNP. Dahil dito, nabalot ng kontrobersiya at batikos ang drug war ng administrasyon. Sunod-sunod ang naging pambabatikos at panawagan ng ilang human rights group, maging ng international community, na nananawagan ng pagtigil ng umano'y extrajudicial killings o AJK ng Estado. Hindi naman nagpatinag ang Duterte administration dahil nagpatuloy ang drug war sa kanyang panahon. It is a relentless campaign for the PNP to go against these illegal perpetrators of illegal drugs. Alam mo, pag huminto ako dito, disgrasya ang kabukasan ng mga anak natin. Your concern is human rights. Mine is human life. We will create an interagency committee on illegal drugs that will integrate efforts and strengthen the partnerships of all stakeholders. Noong 2017, upang mas mapaigting pa ang drug war, pinirmahan ni Pangulong Duterte ang Executive Order No. 15 na nagtayo sa Interagency Task Force on Anti-Illegal Drugs o ICAD. Binubuo ito ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na tutugon sa problema sa illegal na droga. Pinalakas din ang Anti-Drug Abuse Council sa mga lokal na pamahalaan upang tutukan ang information drive laban sa paglaganap ng droga sa mga pamayanan.
Isang executive order naman ang pinirmahan ni Pangulong Duterte upang ilatag at itatag ang Philippine Anti-Illegal Drugs Strategy, kung saan nakabalangkas ang mga estratehiya ng pamahalaan upang sugpuin ang illegal na droga sa bansa. Itong droga, walang compromise dito. Kimamatay ako sa trabaho o mabuhay ako, killings, it will continue. Maybe bloody. Sabi lang, EKJ, bakit ang polis? Military? Sa Mindanao, pag nag-raid yan ng laboratory itong mga to, ang kaharap nila masinggan. So sabi ko sa kanila, the campaign against drug will continue. And as much as possible, we'll do it legal. Pero yung kamatayan ng tao basta nandiyan, it will continue until such time na wala ng drug lord, pati wala ng runner pusher. Sa pinakahuling datos na inilabas ng PDEA ngayong taon, umabot sa higit na 6,000 individual ang nasawi sa drug war operations ng administrasyon simula 2016. Kung hindi ako na presidente, hindi talaga din malaman ang totoo. Because even I myself, when the reality was there, when he became president, started to squeeze everybody, then you saw the hundreds of thousands surrendering to the police. I was really horrified. Samantala, sa gitna ng maingay na pagkundina ng mga kritiko ng drug war, ilang libo rin ang nasawi mula sa hanay ng kapulisan upang masugpulang ang iligal na droga. Hindi naman nila alam, every time na mag-aaresto yung pulis, susugal po ng buhay. Araw-araw, nakukunan ako sa gobyerno 2-3 pulis o sundalo. Ganun nakatindi ang problema sa droga. Behind my back are the people or the police officers who sacrifice and offered the supreme sacrifice to really offer their own lives in securing the safety of each and every Filipinos na kanilang sinasakupan. Nakakalungkot man pong isipin na may mga tao po tayong namatay, lalong-lalo na at nagbuwis ng buhay, not only in our campaign against criminality, terrorism, and illegal drugs. Sabi ko nga, your names, you might be physically absent, but your names will never be forgotten. They serve as an inspiration for all of us. Kasi nga, we consider them as heroes. Sila ang ating mga bayani, tunay na bayani, na talagang nagbuwis ng buhay upang mapanatili natin peace and order ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Samantala, habang gumugulong ang drug war, ay mas lumalalim pa ang mga impormasyon na nadidiskubre kung gaano kalala ang sitwasyon ng illegal na droga sa bansa. Partikular nang nangyari ang Davao City bombing noong 2016 at ang Marawi Siege noong 2017, kung saan tinukoy ito ng otoridad na posibleng dulot ng umunoy narco-terrorism o ang pagsasagawa ng terorismo gamit ang pera mula sa illegal na droga. Years ago, we saw the terrible devastation caused by illegal drugs. During that Marawi siege, tons of shabu worth millions and millions of pesos. Drug money killed 175 and wounded 2,001 of my soldiers and policemen in that 5-month battle. At dito mas nabuksan ang isyu sa malalang kalakaran ng illegal na droga sa bansa, kasabay nagpagpapalaganap ng terorismo.
batayan kung bakit nasabi ng Pangulo na posibleng maging ganap na narco state ang Pilipinas kung hindi masasawata ang droga sa lalong madaling panahon. As early as kang Ramos, giduol na ni si Secretary Alunan sa DAA, Drug Enforcement Agency o Department. Giingnan na siya nga at the rate kaning dagan sa droga, you will become a narco state. Pareho sa Medellin, sa Mexico, sa Colombia. South America, puro failed state na. Ang tigas gito ang mga drogista. Marang pulis nga to, basta di mo patay. Mga pulis nga to, mapugos na lang. Kay patsyon man yun nila. Isinawalat din ni Pangulong Duterte ang pag-iral ng narco politics sa bansa. Anya, hindi niya inaasahan na mismong mga nasa loob ng pamahalaan ay sangkot sa industriya ng illegal na droga. This is the drug industry of the Philippines. And pwede rin listahan. It's a list actually. And ang nandyan, a few city mayors, maraming municipal mayors, barangay captains, about 40% the entire country. Maraming police. Sad to note, sabi nga ng ating presidente, ang isang nakakalungkot na bagay rito na oversee niya, no, na there are some quarters of our law enforcers who are in dito sa illegal na droga na to, and yun ang isang nakakalungkot. Ano ba yung board? Ng mga general. 11 generals. Barangay captains, almost about 35% of all are into drugs. Mayors, policemen, we estimate about 14,000. They are the policemen all over the Philippines. How do you suppose can we survive as a country? Maliban rito, pinangalanan din ng Pangulo ang ilang drug lords na kumukontrol ng illegal na droga sa bansa. Most of them are inside the National Penitentiary. Ang nandito is si Wu Tuan alias Peter Go. He is a triad member and operating the Luzon and the NCR. He's inside the prison, but he's the one directing the traffic of the drug operations in Luzon. And the other one is Peter Lim alias Jaguar, triad of the Visayas. And the other one is Herbert Polanco. He is also inside the prison. I was informed that he is the son-in-law of the mayor of Osamis, Aldong Parahinok, and is the husband of the vice mayor, who is the daughter of Parahinok. He is also one of the identified members of Coratong Maniling. Kaugnay dito, isa rin sa pinunteriya ng Duterte administration ang New Bilibid Prison, kung saan sa loob mismo nito niluluto ang mga iligal na droga na siyang ipinapakalat naman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Itong sa drug war, I started to embark on it. O, kita mo ngayon lumabas. After this, you listen to the continuing investigation. Diba sinabi ko sa inyo, the drugs was being operated inside the penitentiary. It would be unfair to say that si Dilima was into drug trafficking. But by implication, kasi she allowed them, I was correct or along because I was supplied with a matrix.
Pinangunahan ni Bureau of Corrections Chief Director General Gerald Bantag ang war on drugs sa loob ng pambansang piitan. Sa dami nun, nakikita mo mga generals involved dyan. Nakikita naman ninyo yung nasa narcolist. Mga politics, politicians. Saan ka nga sabi ko eh? Pupunta ka sa pulis, pupunta ka sa barangay tanod. Hindi susumbong ka lang sa boss niya. Maganda itong ginawa ng ating Pangulo, si Mayor Digong, na kung hindi sa kanya, ay nasa narco-politics na talaga tayo. Alam naman ninyo yan, na kung walang ganitong laban, wala tayong patutunguhan. Paano? Pupunta ka sa, sabihin mong pulis, involved pala sa drugs. Sasabihin mong pupunta ka sa politicians, local o kung saan, involved pala. Kanino ka magsusumbong? Wala na. So napakaganda itong ginawang laban ng ating Pangulo. Naging issue sa war on drugs ang umano'y ninja cops o mga tiwaling pulis na nasangkot sa katiwalian maging sa pagre-recycle ng mga nakukumpiskang illegal na droga sa mga anti-drug operation. Kabilang sa mga nadawit dito si dating PNP Chief Oscar Albayalde matapos maungkat ang isang drug operation sa Pampanga noong 2013 kung saan target ang Chinese drug lord na Johnson Lee. Dahil dito, nagbitiw sa pwesto si Albayalde. Kaugnay dito, hindi naman pinalampas ng Pangulo ang mga pulis na sabit sa illegal drugs. Maging sila ay binantaan ng Pangulo. Ipapatay ko talaga kayo. I will review your cases. Kayong may mga kasalanan na sindikato sa droga, sindikato sa korupsyon. Meron akong special unit habang buhay bantayan kayo. At pag nagkamali kayo ng konti, sabihin ko patayin kayo. Bakit kayo pumasok sa pulis? Anong nakain ninyo na itong pulis para lang ito sa mga taong may pagmamahal sa bayan at gusto makapagsilbi sa kapwa-tao nila? Ang sunod ko sabi noon, sabi ko itong mga kriminal, sunod kayong mga pulis na kriminal. Hindi lang nyo sinisira yung pulis. It's a government institution, an organ of government important to maintain law and order. Kayo naman ang wala kayong silbi para sa akin. Salot kayo sa lipunan. Winawarningan ko kayo. Kayong mga pamilya nakikinig ngayon, nandito ito mga asawa ninyo, kapatid, anak. Huwag tayong magsisihan. Kaya naman inilunsad din ng administrasyon ang internal cleansing sa hanay ng kapulisan kung saan umabot sa higit 37,000 mga pulis ang naparusahan, kung saan halos 300 dito ang na-demote at higit 700 naman ang nasibak sa pwesto. Ito'y bilang pagtalima sa utos ng Pangulo na dapat matino at disiplinado ang pambansang pulisya. I call on the Philippine National Police, the barangay chairman, the mayors and governors, are all those occupying seats of power and authority not to lower their guard. There will be no let-up in this campaign. Double your efforts. Triple them if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish.
Disyembre naman noong 2020 nang sabihin ng dating international criminal The problem are trying to preserve our society. And you mess up by human right. Tinatakot mo ninyo kami yung assistance. Nagreklamo mama ka na subo damot yung sinipintatan. 50 days damot yung suotin mo ka di ko. How do you Piso look may at us? saldaw. Mendicants? Sige lang, hindi kami sunod-sunod kami. We will survive. Nakatalo ka na lang. We will survive. Hindi nga dumdum nga. Paski makahirap dito, we will survive. I'll be the first one to go hungry and I'll first one to die of hunger. Huwag kayong mag-alala. But we will never compromise our dignity as a Filipino. matatandang una nang nagpahayag ang Pangulo ng pagkalas ng bansa noong Marso 2018 sa Rome Statute na isang treaty na kumikilala sa kapangyarihan ng ICC. Iginiit ni Pangulo Duterte na mayroong sabwatan sa bahagi ng United Nations Special Rapporteur na palabasin siyang walang puso at tahasang lumalabag sa karapatang pantao. Maliban dito ay maaaring isinapubliko ng ICC ang preliminary examination na lumikha ng impresyon na siya ay kakasuhan sa International Court dahil sa serious against humanity. Sinabi pa ni Pangulong Duterte na sa pagkukupalang niya bilang Pangulo ng Bansa ay kapo ng mayroong pag-atake ng UN at kanilang special rapporteurs hindi lang laban sa kanyang pagkatao kundi sa kanyang administrasyon. Muling binigyang diin din ng Pangulo na kung siya man ay nagkamali sa kanyang administrasyon, kailanman ay hindi siya papasakop sa mga dayuhan kundi sa kapwa Pilipino lamang dapat managot. International Court of Nauma kong pinapaitan. Hindi man ako international, local lang ako eh. International. I am a Filipino. If I am accused of something, it must be within the jurisdiction of the Philippines. Seriously? If I am tried, it should be before a Filipino judge. And ang prosecutor must be a Filipino like me. Pwede na ungkap. Kamakailan naman ay muling bumanat si dating Supreme Court Justice Antonio Carpio at sinabing labag sa saligang batas ang drug war campaign ng Duterte administration. Banat naman ang Pangulo. Unconstitutional. If it unconstitutional, so be Pinabayad it. na. I will do it. Wala akong... I don't give... Kit katawan na kaya pikalmaan kita tayo. You must have the wrong theories about humanities and all. But yung mga ganon, subukan mo dito sa trabaho. You have to come to terms with what is actually happening on the ground. Ipinagtanggol naman ni Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy, ang honorary chairman ng SMNI at spiritual advisor ng Pangulo, ang war on drugs ng Duterte administration. At sinabing wala ng presidente pa ng bansa ang may tapang na hinarap ang malalaking problemang ito. So for me, he is the only president of the world that has a ball or that has balls, you know, to have a direct collision course with this problem in the Philippines, which has, if even half of it is solved, it's already a big success. He's the only one that can do that, in spite of the fact that there is danger in what he's doing because they will accuse him of human rights, and that is a known fact. But he did it anyway, because he laid down his life for it. Our president will not become billionaire because he met this drug problem head on. He will not become a billionaire because of that. In fact, he will be endangering himself and his family and those close to him. Once nagarbis lang, awan signal na tipir he might even be accused today
this enemy of his in the politics may accuse him, falsely accuse him in the International Criminal Court, ICC. He did it anyway, without regard to his safety or without regard to his honor. What do I call that? In the principle of the spiritual, the Bible says, greater love hath no man than this, that a man will lay down his life for his friends. Now he's laying down his life for the Filipinos, though that Filipinos will live drug-free, peaceful, with serenity and tranquility in life. Sa kabuuan sa ilalim ng administrasyon, umabot sa halos 70 bilyong piso ang halaga ng illegal na droga ang nakumpiska. Naglunsad ng higit 300,000 anti-illegal drug operations ang PNP, kung saan halos 500,000 ang naaresto, kabilang na ang higit 1,300 high-value individuals. Sa tala naman ng PDEA, higit 15,000 high-value targets ang naaresto, kabilang ang mga foreign national, elected officials, uniformed personnel, government employees at marami pang iba. We will also prioritize the rehabilitation of drug users. We will increase the number of residential treatment and rehabilitation facilities in all regions of the country. Matatanda ang kasabay ng paglunsad ng war on drugs ng Duterte administration ay agad na inihanda rin ni Pangulong Duterte ang mga drug rehabilitation center sa buong bansa sa pamamagitan ng Executive Order No. 4 bilang pagtugon sa mga nais magbago at muling bumalik ng normal sa lipunan. Magpagawa siya ng mega rehabilitation center. At the same time, ang kagandahan dito kasi, tayo lang ang gumagawa nito sa buong mundo. Na kung saan, meron tayong tinatawag na community-based drug nalipatan ng mad, apay dinabukdang ko maisula. CBDRP. Hamad, gusto sabihin nagbayan. Yung naaabot ng ating pamahalaan na paywoods at marami yung nababago nilang buhay. For pandemic, lahat po ng station natin has been coordinating to the different LGUs. Apay ngay idi ngay kat na minsan lang hanga nakabayad ni awan internet. Kung magbagong buhay, yung mga gusto talagang voluntarily i-stop itong droga na to, meron tayong reformation, no? Samantala, batay sa datos ng PNP, umabot na sa 1.2 million drug users and personalities ang sumuko sa pamahalaan at sumailalim ng recovery at wellness program. First quarter, we have around 1.2 million at least who voluntarily surrendered our initial campaign, war on drugs. Because of that surrenderies, unti-unting nabawasan. Nakita nila siguro na talagang ayaw na nila. Siguro they were able to realize na talagang masama yung epekto ng droga. Yung iba naman siguro is out of fear, no? Because of what is happening wherein the government, especially the law enforcers, are really that relentless in the campaign against illegal drugs. Siyempre dito, umaga pa lang natututo kang magdasal, marunong kang matakot. Masaya nanay ko kahit nawala siya, nakita niya naman yung pagbabago ko. Tatagal pa ito rehab na ito na 10 years dito na ako magre-retire Kaya nagpapasalamat ako na may ganitong istasyon ng gobyerno. Dati wala akong tiwala sa kanila, ngayon meron na. Marami po ako natutunan dito, sir, sa loob ng Megadeth RC. Kung paano po patawarin ang sarili at kung paano gumawa ng magandang bagay. Sa gano'n na hindi naman sa paggamit ng droga. Matapos ko po nang maayos yung programa ko dito. Sa gano'n po ay makabalik ako sa pamilya ko ng maayos. Salamat sa ating gobyerno, salamat sa susunod na gobyerno na bibigyan tuon yung mga ganitong institusyon upang patuloy-tuloy yung aming pagbabagong buhay. At sana magkaroon pa ng maraming itong gobyerno dahil gusto kong ibalik yung pasasalamat. Gusto ko rin ituro sa mga kapwa ko naging residente rito na ibahagi kung ano yung dapat nating matutunan sa ating pagbabagong buhay.
for those who believe in me sa presidency ko. For yung tumulong sa akin, nagsuporta all these years. At yung umintindi Ang kukuyat dahil ng mga hangarin ko sa ating bayan, brought me kayo sa pagka-presidente ko for 6 years. I would like to express my gratitude sa inyo at maraming salamat po. I can make your lives comfortable habang nagtatrabaho pa tayo. We call it as the golden era of the PNP, considering that we receive a lot, especially in terms of our move, land, air, and sea. Napakaliki po ng naiambag o naibigay ng ating Pangulo upang ma-procure po yung mga needed equipments, especially on our anti-criminality, anti-terrorism, and the campaign against illegal drugs. Not only on the move capability, but kasama na po dyan yung shoot capability. It is also in this administration that we are able to experience and maximize the number of armaments and all other equipments na tinatamasa po ng ating mga kapulisan ngayon. Another aspect is yung ating communication system. Patuloy pong marami ang napoprocure. So with the infrastructure. Sa panahon ng Duterte administration, dinoble ng Pangulo ang pondo upang mapalakas ang hanay ng kapulisan. Mula 10.7 billion pesos noong Pinoy administration, umabot ito ng 23.3 billion pesos. Umabot naman sa 14.680 billion pesos ang ibinigay na pondo sa PNP upang mas mapaigting pa ang kanilang move, shoot, communicate, and investigate capabilities. Tulad ng pangako ni Pangulong Duterte sa kanyang pag-upo, tinaasan din ang sahod ng kapulisan. Tinatayang nasa 39 to 100% ang itinaas ng sahod sa iba't ibang ranggo sa PNP. Tumaas ng 123% ang budget para sa pambansang pulisya ngayong 2022 kumpara noong kauupo lang ni Pangulong Duterte. Matatanda ang kwenesyon din ng Pangulo ang mababang halaga ng combat duty pay at ng combat incentive pay dahil hindi makatarungan ang halagang 500 piso para sa kanilang sakripisyo. Kaya naman itinaas ito ng halos 500%. Maliban sa pagtataas ng sahod, pinaganda at pinalakas din ng Duterte administration ang gamit ng PNP. Taong 2016, mayroon lamang 3 air assets ang Philippine National Police. Ngayon, sa ilalim ng Duterte administration, mayroon na itong 13 na bilang nito. Salamat, PRD! Mula 117 na water assets noong 2016, ngayon iiwan ng administrasyon na may 353 water assets.
Sa land assets naman, ang 18,018 land vehicles noong 2016, ngayon ito'y nasa 22,142 bilang ng mga land vehicles na nagkakahalaga ng 4.269 billion pesos. Sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong 2016, halos dumoble ang bilang ng firepower equipments ng Philippine National Police na mula sa 213,927, umabot na ito ngayon sa 419,902. Malaki rin ang iniunlad ng communication equipment ng pambansang pulisya na mula sa higit 33,000, tumaas ang bilang nito sa higit 58,000. Halos 500% naman ang itinaas ng bilang ng equipment para sa internal security and anti-terrorism efforts ng pamahalaan. Kabilang na rin ang investigative equipment ng PNP. Nagtayo din ng mga bagong police stations at iba pang infrastruktura ang PNP na nagkakahalaga ng higit 3 bilyong piso. Samantala, umabot naman sa higit 1,000 ang naitaas sa pwesto sa hanay ng kapulisan, kasama ang PNP Battle of Marawi Contingent. Pinarangalan ang 42 sa SAF-44 ng PNP Medal of Valor bilang pagkilala sa kanilang hindi matatawarang sakripisyo ng kanilang buhay upang labanan ang mga terorista noong 2015 sa Maguindanao. Ito na ang pinakamataas na bilang ng pulis na nakatanggap ng Medal of Valor sa kasaysayan ng bansa. Nasa 10 milyong piso naman ang ibinigay ng pamahalaan bilang Financial Assistance Fund para sa mga pamilya ng mga nasawing pulis sa mga police operations, partikular na sa war on drugs. Habang 66 million peso fund naman para sa higit 800 nasugatan na pulis sa mga police operation. Tinulungan din ng administrasyon ang halos 4,000 benepisyaryo ng mga pulis sa pamamagitan ng Rewards Educational Assistance Program, kung saan halos 4,000 benepisyaryo ang nakatanggap nito. Tanda na rin ng tagumpay ng Duterte administration sa laban nito kontra kriminalidad ang pagtugi sa higit 55,000 most wanted persons at halos 400,000 na iba pang individual na pinaghahanap ng batas. Kaya naman napakalaki ng itinaas ng Crime Clearance at Solution Efficiency Index sa bansa. Habang lumagpak naman ang average monthly crime rate sa bansa sa panahon ng Duterte administration. Naging makasaysayan din ang pagbaba ng National Index Crime Rate kumpara noong datnan ito ni Pangulong Duterte. Mula 10.61% noong 2016, ngayong bababa ang Pangulo, nasa 2.53% na lamang ito. Mula sa halos 600,000 kaso ng krimen, bumagsak na lamang ito sa higit 85,000 kaso pagdating noong 2022. At
Noong nakaraang halalan, muling umukit sa kasaysayan ang PNP sa ilalim ng Duterte administration dahil naitala ang pinakamababang bilang ng national and local elections-related incident kumpara noong 2010 at 2016. Kaya naman hindi nakapagtataka ang mataas na trust at approval rating na nakuha ng pambansang pulisya batay sa survey ng Publicus Asia noong 2021. At nakapagtala ng 97% National Safety Index batay sa National Commission Police Survey. Masdan mo ang Pilipinas sa 6 na taong nakalipas. Asahan po ninyo ng inyong Philippine National Police ay laging magbibigay ng serbisyong tama. Isang pulis na tapat sa kanyang panunungkulan, isang pulis na may tapang sa mga lumalabag sa batas, at isang pulis na may malasakit sa buong sambayan ng Pilipino. Sigman kung magsalita, ngunit puso mo'y mapagmahal, lalo na sa mga kabataan, ikaw ay naaawa. Si President Rodrigo Roa Duterte po para sa PNP, lalo na po sa PNPR unit, ay kinoconsider po namin siya na ama. Father po, kaya po Tatay Digong minsan ang tawag natin. Siya po yung haligi ng hindi lang po ng PNPR unit kundi ng buong bansang Pilipinas. Naging source po siya ng inspiration sa amin na lalo pa naming pag-ibayuhin yung fervor, yung passion namin, yung fire namin para maibigay yung fineness and yung pinakamatapang namin na serbisyo para sa bayan. Sa lahat ng development at sa lahat ng support na pinagkaloob po sa amin ng pamunuan ng PNP at ni President Rodrigo Roa Duterte, ay lalo pong na-develop yung unit namin, which is ito po yung ginagamit namin ngayon para magampanan yung aming mandato, lalo na po sa pagganap ng aming tungkulin sa pagsugpo ng kriminalidad at ng terorismo, which is isa po yun sa mga primary rin na program po ng PNP at ng ating Pangulo. Papasalamat po ako sa ating butihing Pangulo na si President Rodrigo Roa Duterte dahil sa kanyang patuloy suporta sa kapulisan, lalong-lalo na nga po sa modernisasyon at capability enhancement ng ating kapulisan. Malaki po ang pinagbago ng kapulisan ngayon. Siya po ay tunay na ama ng ating bansa. Nakapokus siya kung ano yung pangangailangan ng ating mamamayan, lalong-lalo na mapabuti ang serbisyon ng binibigay ng PNP. 10 years as a police officer, wala pa pong nakakatantay sa pag-aalaga at pagsusuporta ni Pangulong Duterte sa amin. Doon pa lang po sa pagbigay niya ng mga incentives or pagdoble niya ng aming sweldo, yun ay isang napakalaki at hindi mapapantayang pag-aaruga sa amin as uniform personnel. Maraming salamat po, Pangulong Duterte, or let me please call you our tatay. Maraming salamat po. Wala pong ibang leader ang nakagawa nito, kayo pa lang. And sana po ay kayo ang magiging basihan ng mga sumusunod na mga leader kung paano nila pakita ang kanilang suporta sa mga uniform personnel. Ang mensahe lang po namin para sa ating mahal na Presidente is maraming salamat po sa pagkakataon na kami nakapaglingkod sa inyong termino. Binigay niyo po sa amin sa Special Action Force ay napakalaking tulong at nagampanan po namin ng maayos ang aming tungkulin. Maraming salamat po ulit. Para sa amin po, si Pangulong Duterte, sa isang taong lubos na may malasakit sa kapwa Pilipino at lalong-lalo na sa aming kapulisan at sa military. Lubos po kami nagpapasalamat sa mga naibigay, nakagamitan at mga iba pang benepisyo na ipinagkaloob sa amin ni Pangulong Rodrigo Duterte po, sir. Napakalaking bagay po sa amin yan, sa hanay po ng kapulisan at lalong-lalo na sa Maritime Group po. Mula sa PNP Maritime Group, maraming salamat, PRRD! Auwa! Pasasalamat
sa lahat ng To our Commander-in-Chief, maraming salamat po, hindi lang po dahil sa pagdoble ng ating sweldo ang ibinigay ninyo, kundi in terms din po sa mga equipments na talaga namang ipagmamalaki po ng ating Philippine National Police. Hindi po nyo kami pinabayaan hanggang sa huling araw po ng inyong serbisyo as the President of the Republic. Ang giyera kontra illegal na droga ng Duterte administration, bagamat sinisiraan ng iilan, ay hindi maitatanggi ang tagumpay nito sa pagtataguyod ng seguridad at kapayapaan ng bansa. Kaya naman, karamihan sa mga mamayang Pilipino umaasang maipagpapatuloy ang labang ito kahit sa mga susunod na administrasyon. Para sa Pilipinas kong mahal, ako si Paul Montimon at ito ang aking SMNI Special Report. Sa kampuray na bayani, mahal namin Always do your best and remember to serve selflessly in whatever capacity you have. Galing sa ilalim ng puso ko, salamat for making me president. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa tunay na pagbabago. Ito yung mga tao na kinukuha yung yaman ng ating bayan, wala namang ginagastos kung hindi mga laway nila at koneksyon. And they get most of the concessions, the franchises that is given freely through money, through influence, and sheer greed. Kasi meron sila. O Adre, sinong kandidato natin ngayon? O ikaw dyan, ikaw ang bahala sa, you raise the fund. 5 taong tao. Isang pamilya lang ang nag-uusap dyan. Ganon nilaro nila ang bayan ko. That is why I am fighting a monster. Kaya ako mamatay, mahulog yung eroplano. I am very happy. Alam mo bakit? Sabi ko, without declaring martial law, I dismantled the oligarchy that control the economy of the Filipino people. Simula pa ng kanyang administrasyon noong 2016, hindi na maikakaila ang maanghang na banat ni Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ilang miyembro ng malalaking negosyo sa bansa na binansagang oligarch. Para kay Pangulong Duterte, kung may iiwan siyang legasiya sa bansa, ito ay ang pagbuwag ng oligarkiya. Alamin natin sa SMNI Special Report na ito kung paano nga ba ito nagawa ng Pangulo. Oligarchs ang tawag sa maliliit na grupo ng makapangyarihang tao na karaniwan ay may kontrol sa resources ng bansa para sa interes ng kanilang mga negosyo. Sila mga naghaharing uri na gustong kumontrol sa politika at ekonomiya ng bansa gamit ang kanilang impluwensya at pera. Kalimitan sa negosyo ng mga oligarch ay may kinalaman sa kuryente, tubig, lupa, telecommunications, broadcast media, mining, airlines at naglalakihang shopping malls.
Sa simula pa lang ng kanyang panunungkulan ay nagbanta na ang Pangulo na wala siyang balak na konsintihin ang mga mayayaman na bansa na kinakaya lang ang gobyerno. Kung noon, sa mga nakalipas na administrasyon ay nakalusot ang mga ito nang hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ngayon ay sa kanyang panahon ay tiniyak niyang hindi na mangyayari pa ito. Kayong mga mayaman, pay your taxes. I will be announcing formally because I would like to have the list completed. Lahat kayong mga milyonary mayaman dito sa Pilipinas, pay your taxes or I invite you for question. Hindi ko padala kita doon ng pulis. Sa tanongin ko bakit hindi ka nagbabayad ng... ganun lang ang gusto ninyo. That's the way that you understand it. Payaman kayo ng payaman, milyonary. How am I supposed to protect the younger? How do I collect the right taxes? You're cheating government. You're destroying the Filipino people. It won't happen during my watch. Una nga rito ay nang binantaan ni Pangulong Duterte ang business tycoon at may-ari ng Mighty Corporation na si Alexander Wong Choo King dahil sa bigo ito magbayad ng tamang buwis sa gobyerno. Sa katunayan, umabot sa 3 kasong tax evasion na isinampa ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa Department of Justice laban sa Tobacco Company noong unang bahagi ng 2017. Dahil na rin sa paggamit ng peking tax stamps at sa lumalaking utang na buwis sa pamahalaan. Tinatayang nasa 37.88 billion pesos ang utang sa buwis ng Mighty Corporation. Tinawag ito ng Pangulo na isang economic sabotage dahil sa bilyong-bilyong pisong buwis na sana'y nasa kaban ng bayan. Sa kalaunan dahil na rin sa political will ng Pangulo, nagbayad ang Tobacco Company sa pamahalaan ng 30 bilyong piso bilang tax settlement at dagdag na 10 bilyong pisong buwis at parusa. Ayon sa Pangulo, may tuturing anya itong pinakamalaking tax settlement sa buong kasaysayan ng bansa. This will be the biggest tax settlement on record. It will produce a windfall for government which is significant since we have to face the unexpected costs of rebuilding Marawi and Pormo. Ayon sa Pangulo, gagamitin sa infrastructure projects ng administrasyon ng bilyong-bilyong binayad ng Tobacco Company. Matapos ito sunod-sunod ng naging paghabol ng administrasyon sa mga oligarch na niloloko ang gobyerno. Let this be a lesson to others. This administration will spare no one found cheating the government of its due. Binalaan din ni Pangulong Duterte ang business tycoon chairman at CEO ng Philippine Airlines na si Lucio Tan na ipasasara niya ang Ninoy Aquino International Terminal 2 kung hindi nito babayaran ang mga utang sa gobyerno. Ibinunyag din ng Pangulo na tinanggihan niya ang mga negosyante na pondohan ng kanyang kampanya at kabilang sa mga ito si Lucio Tan. Kaya kayong mga yayaman na yung mga tax evasion ninyo, magbayad kayo. Kaya si Lucio Tan, halos to the last day ng kampanya, habol ng habol sa akin yan. Kasi gusto magbigay ng pera sa Lucio Tan has almost $30 billion. He has to pay. Ayon sa Department of Transportation, umabot sa 7 bilyong pisong halaga ng navigational fees at iba pang charges ang hindi binayaran ng PAL sa gobyerno. Kasama dito ang 6.97 billion pesos na utang sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, habang higit 322 million pesos naman sa Manila International Airport Authority. Ayon sa kagawaran, humiling ang airline company na bayaran ng nasabing utang sa loob ng 7 taon, ngunit tinagihan nila ito. Lucio Tan, 6 billion. Noon pa yan. Walang kolekta-kolekta. Walang bayad-bayad. Kasi matakot na mag-enforce ang ano dyan, Mayor. Kasi pag ginalaw mo,
gastusan ka raw ng destabilization. Ako di, mas mabuti mag-contribute siya doon. Kasi kung may maniwala pa ng sundalo sa akin, siya unahin ko. Either magbayad ka, tuliin kita uli. Dahil na rin sa tapang at seryosong pagpapatupad ng batas ng Pangulo, tumalima ang PAL at binayaran ng 6 na bilyong pisong utang ang pamahalaan na mula pa taong 1976 hanggang July 2017. Tanging si Pangulong Duterte lang ang presidente ng bansa na nagawang pagbayarin si Tan sa halos 3 dekadang utang. Habang nakikipaglaban ang buong bansa sa pandemya, simula 2020, may isa pang laban na ikinasa ang pamahalaan. Yumayaman kayo ng yumayaman, hindi naman kayo bumabayad ng taxes. Itong inquirer, as if yung mga editorial nila, kung birahin nila yung mga opisyal, right with all the righteousness and morality sa editorial, yung pala kayo, pati yung ABS, mukhang pera kayo. At ito ay ang laban sa dating Giant Media Network na matagal na palang niloloko ang gobyerno at ang sambayanang Pilipino. Ito ay ang ABS-CBN na hawak ng pamilyang Lopez. Itong ABS, mag-expire ang contract ninyo, mag-renew kayo, aywan ko lang kung ang mamayari sa inyo. Ako pa sa iyo, pagbili na ninyo yan. Kasi ang Pilipino ngayon lang makaganti sa inyong kalokohan. And I will make sure that you will remember this episode of our times. My distinguished colleagues, hindi po nag-comply sa batas ang ABS-CBN, kaya hindi po sila pwedeng lumabas at magpalabas. ABS-CBN, puno na ang salop, dapat ka nang kalusin. Bawal lumabas, bawal Hindi the lumabas, Netherlands. ay pwede na pala ikaw lumabas. Madi, may sana dyan. Handa nga makauna. May sa oras lang team, bali nagbisita. Pebrero 10 noong 2020, nagsimula ang mitya ng prangkisa ng ABS-CBN nang magsampa ng co-warrant of petition si Solicitor General Jose Calida sa Korte Suprema. Layo nitong ipawalang bisa ang prangkisa ng nasabing network. Gate ni Calida, maraming nilabag ang ABS-CBN kaya dapat nang mahinto sa lalong madaling panahon ang kanilang operasyon. Pero bago pa man pumutok ang issue ng co-warrant, Nobyembre taong 2019, nang hamunin ng komedyanteng si Vice Ganda, ang respetadong televangelist na si Reverend Dr. Pastor Apollo Siquibuloy, na pahintuin ang long-time TV series ng ABS-CBN na ang komensyano, pati na rin ang trapiko sa EDSA. So ano, hinahabol kita, iwalay pang YouTube Bakit mo pala ang pamalo eh, Lindol eh. Ang pakayabang niyo pala eh. Dubai, pati Dubai, member iti ICC. Dapat member ka ti ICC. Bakit naman dumating tayo dyan? Dapat para Lindol lang yung kinestop ko, dumating pa yung challenge dapat na ipa-stop ko daw yung provinsyano. Member ti ICC. At napananda, naglandi. Kailan mo ba gusto mo pa-stop ang provinsyano? Dubai, katahan nga pag ICC. Pwede ka, kailan mo gusto i-stop? So may isa pa yung question. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan? Ikaw, pwede ka. Baka sa 4 na buwan, hindi lang yung probinsyanong may stop. Baka pati yung network mo, stop na yan. Taas ka nga, taas! ABS-CBN posed the challenge. Obviously, the challenge was accepted. There is no reason to complain. Maraming salamat po. At
Ilang buwan Paano ang mo mga nakalipas, dagos huminto yun, ang trapiko sa EDSA dahil sa pandemyang COVID-19. Tapos nagbayag mo pa nga Ang punasan. operasyon ng ABS-CBN dahil nag-expire na ang kanilang prangkisa. ABS-CBN Corporation, Channel 2, in the service of the Buwan Philippines. basol dagat. Kataata ICC, kat warrant of arrest. We have 85 Duterte, members present include for the this Thank you, Comsec. Speaker PJ Garcin on the process whose inkimbuktion that Pilipinas. Sa Kabuuan, 12 pagdinig ang ginawa ng komite o mahigit 100 oras para malinawan ang mga issue laban sa network. Kat gam hamot mabalik Contractors aja po na program article 7 kat ilaban mo dyan article 59 a legislative franchise is a special privilege granted So, by amin the nga state to question. those who deserve it. Gabby Lopez is an American citizen. Sa committee report ng Legislative So, syempre, Franchises question Committee, apay ta anim na paglabag ang kanilang nakita laban sa in-extradite network. mo aji kat Kabilang aji dito, Filipino ang pagiging dual citizen ni ABS-CBN Chairman Emeritus Uray Gabby man ti Lopez na ibagbagada ngay umaming kat siya ay 2011 isang pa lang ajay. Filipino-American Kat citizen. dapat idi, Sa nun, ilalim once ng nag-withdraw saligang ka gamin batas, sa ICC, tanging Pilipino dapat lamang ang sila maaaring loob magkaroon ng na broadcast 1 company year sa nga bansa. kat kung gusto mong Umamin din si bumalik ka Lopez sa loob na ng 1 bumoto year ito kat sa US nalpasan elections ti 1 year noong nga kat awamat 2016 nagpetisyon na yung para sila sa ICC. komite ay tanda ng kanyang allegiance o katapatan sa Amerika. Bigo rin So, siya ang magpakita ng kanyang Philippine birth certificate. Walang Kabilang din kamono sa ko paglabag ang takbo, pagbenta ng ABS-CBN Philippine Depositary second trial. Receipts o Ta September PDR ka no sa mga dayuhan At na para nagbayad sa na komite ay September nagbigay ng foreign intervention o panghimasok ng mga banyaga sa So, isang Philippine media in company. playbook da nga rin Pangatlo, niya ay ang amin aji pagbenta mangyari ng tat aji ABS-CBN TV mangyayari Plus tat na walang nakaplano pahintulot amin mula sa kasi National ni Roque Telecommunications tertira and Commission then ni Roque o NTC. tapos ni Roque Pinuna din ng komite ang pay-per-view services ng isunod yung attorney ABS-CBN nga ko iti gamit ICC ang natawag free-to-air tayo channel na na dapat ay libre o walang bayad sa naduduwada mga lang nga manonood. attorney ti Pilipinas Sinita rin ng komite Miriam ang tax Defensor lang avoidance kanya scheme ng Harry Roque ABS-CBN gamit ang Iti subsidiary ko ito nito ICC na Big Deeper Natawag- Digital natitawag para niya. makamura sa pagbabayad ng buwis. Naniniwala din ng komite na dami ng ABS-CBN ang Amcara Broadcasting Network kung saan umiere ang ABS-CBN channel sa digital TV. Samantala, maliban pa sa ABS-CBN ay nabuksan rin ang issue sa Meralco na pag-aari rin ng pamilyang Lopez. Ayon kay Ana Kalusugan Party List Representative Mike Defensor, ang issue sa prangkisa ng ABS-CBN ay bahagi lang ng mas malaking usapin. Dapat mabunyag sa publiko ang pagiging bahagi ng pamilyang Lopez sa oligarkiyang umaabuso sa mamamayang Pilipino. Ito pong usapin na to ay pagpagtatalaga ng isang oligarkiya. Ang ABS-CBN po ay hindi walay sa Meralco o sa First Power Plant, sa First Generation Gas Plant. Ito po ay isang galamay ng mga negosyo na kung saan tinutulak nila ang kanilang interes. At bilang po isa sa mga nagmamahal ng bayan, Congressman Zarate, ako din po ay nananawagan sa inyo na wag lang po nating tingnan to bilang issue ng mass media. Tingnan natin ang kabuuan na kung saan ang oligarkiya ay tinutulak ang kanilang interes sa pamamagitan ng paggamit ng mass media para po sa katulad nitong negosyo ng pagtaas ng ating kuryente. Mr. Chairman, ang Meralco po ay napunta sa pamilya Lopez ng taong panahon ng Pangulong Garcia. Hindi po yan kahapon lang. Hanggang sa ngayon po at kailan lamang nawala sa kanilang pagmamayari. Pero 55% po ng binabayaran nating kuryente ay galing sa mga planta or power plants na kanilang pinagagalingan sa pagdaan sa Meralco. Ito po mga plantang to, ang FGPC o First Gas Power Corporation at FGP Corporation ay nagkaroon ng kontrata noong 1995, March 14 at July 22, 1999. Yan po ay may 25 taon, 25 years contract sa ating bansa na magtatapos ng 2025 at 2027. Ang Meralco ng panahong pinirma ng kontratang yan, sila din may-ari. Pumirma ang Meralco sa parehong kumpanya na silang nagmamay-ari.
kailangan bilhin ang kuryente na kanilang pinoproduce. Kailangan po na bayaran kahit gamitin o hindi ng Meralco. At syempre, sino ang nagbabayad? Ang ating pong taong bayan. Based on these points on political biases, then I will say it, Mr. Chairman, because history, if ever we vote to kill this franchise, would show that there are violations of the constitutions and laws of this country. But more importantly, Mr. Chairman, that we did service to our country, to the future of this nation. Noon ang pamilyang Lopez sa Meralco, pero binitawan nila ito noong 2009 dahil sa global financial crisis. Ngayong hawak na ito ng negosyadeng si Manny Pangilinan. Ang Meralco ang nagsusupply ng kuryente sa Metro Manila at mga karatig lugar. Dahil wala itong kakumpetensya, malaya itong nagpapatupad ng aumento sa presyo ng kuryente. At sa pagpasok ka ng pandemya, inulan ng reklamo ang Meralco mula sa taong bayan dahil sa mataas na billing. Isang investigasyon na ang inilunsad ng Energy Regulatory Commission o ERC laban dito. Nangako naman ng Meralco na hindi puputulan ng kuryente ang mga customer at nangako rin ito na aayusin ang mga reklamo dahil sa mataas na billing sa kuryente. Hindi rin nakaligtas ang Rufino Prieto family sa paghabol ng Duterte administration sa mga negosyanteng hindi nagbabayad ng tamang buwis sa gobyerno. Kayo yung nakatira dyan sa gobyerno, 50 years, walang extension. And you know what's the crime? 50 years na kinabang kayo. Then it expired, no extension. Tapos, you never paid government and taxes. And then you collected dyan sa Mylong. Alam mo kung ano yan? Pareho yan kay May Tiging. Mag-pay ka ng stamp. That is economic sabotage. Pag yan ang pinahil ni Aguirre sa inyo, pasok kayong lahat. Kasama kayo ni Dilima, no bail yan. Ang Mylong ay tumutukoy sa isang ari-arian na dating hawak ng Sunvar Realty na pag-aari ng Prieto Rufino family. Ang nasabing pamilya ay may-ari rin ng Philippine Daily Inquirer. Ayon kay Solicitor General Jose Calida, February 28, 1982, nang pinarentahan ng gobyerno sa Sunvar ang Mylong property noong tag-expire na ito noong December 31, 2002. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin sa pag-okupa ang Sunvar sa nasabing ari-arian. Ani Calida, simula 2003, 14 na taon at 7 buwan na naging squatter at illegal na nag-ookupa ang Sunvar sa Mylong property. Bukod pa rito, patuloy silang kumukolekta ng milyong-milyong piso mula sa mga nagre-renta. Noong 2017, tuluyan na nilang nilisan ng 2.9 hectare Mylong property matapos ng 4 na dekada mula nang nilagdaan nila ang kasunduan sa gobyernong Marcos administration. Ito ay matapos ipaalam ni Pangulong Duterte sa publiko na ang mga ito ay squatter sa nasabing ari-arian at tax evaders. Tumalima naman ang Sunvar Realty Development Corporation na pagmamay-ari ng pamilya sa desisyon ng Makati City Regional Trial Court na lisanin na ang prime property na pagmamay-ari ng National Property Corporation. Hawak na po ni business tycoon Ramon ang pahayagang Philippine Daily Inquirer mula sa Prieto family. Magugunit ang ibinenta na ng pamilya Rufino Prieto ang Philippine Daily Inquirer sa isang negosyante na si Ramon Ang. At hindi nakaligtas ang dalawang business tycoon sa oligarch raider ng Pangulo, sina Manny Pangilinan ng Maynilad at ang mga Ayala sa Manila Water. Ayon sa Pangulo, pumasok sa isang maanumalyang kontrata ang Maynilad at Manila Water sa Ramos administration noong 1997 na labag sa anti-graft law. Ang maanumalyang kasunduan ay nakatakdang mag-expire sa 2022
Subalit na-extend ito sa Arroyo administration hanggang 2037. Nakapaloob sa kontrata ang pagbabawal sa pamahalaan na kontrahino-pigilan ang mga water companies na magpataw ng increase sa presyo ng tubig. Ayon sa Department of Justice, dehado ang kontratang ito sa pamahalaan at sa taong bayan. Katunayan, pinagbabayad ang gobyerno ng 7.4 billion pesos sa Manila Water matapos katigan ng Permanent Court of Arbitration ang kaso nito laban sa pamahalaan. Nag-ugat ang kaso ng ibasura ng Manila Water Sewerage System ang request na water rate hike ng Manila Water noong 2013 hanggang 2017. Bukod pa dyan, pinuna rin ng Pangulo ang palpak na serbisyo ng dalawang water companies. Kayo na sa negosyo, okay man lang. Bilyar, Pimentel, okay sa akin yan. Pinaghirapan ninyo. Pero itong tubig na ito, silang ang distribute. Samahan ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Ngayon na ang panahon upang magkaisa at ipakita ang ating pagmamahal sa bayan. Join us in a nationwide prayer to bring back our beloved former President home. Bring him home. A prayer for Tatay Digo, isang makasaysayang pagtitipon para sa ating minamahal na leader at sa kinabukasan ng Pilipinas. Ngayong March 15, 2025, alas 3 ng hapon sa Liwasang Bonifacio, sabay-sabay ng panalangin sa buong bansa mula sa Luzon. Visayas, Harvard University, Harvard Law School, Cambridge, Massachusetts. Talaga? Good. Attorney Harvard School. The case of Mr. Duterte is particular in such a way that international humanitarian lacks jurisdiction on the matter. The request required under international law pagpapakita ng tunay na pagkakaisa at panalangin para sa bayan. Dalhin ang bandila ng pag-asa at pagmamahal sa bayan. Tara na, mga kababayan, sabay-sabay natin ipakita ang lakas ng Pilipino. To comply with the requirements for legal matters, bring him home. Founding persons. Sige nga, subukan nga natin kasi iba may dalang mga payong. Ang gagawin natin, itataas yung mga payong ng ilang beses habang sumisigaw. Hello, palakpakan na may kasamang sigawan! Yan ang kailangan natin. Nandito tayo sa Bring Him Home, a prayer meeting, a prayer for Tatay Digong. Okay ba sa inyo yun?